Hello. So, ganito lang po yung pag-upload ng SF2. So, punta tayo dun sa app, sa report. So, i-ano po muna natin yung custom range. No? Click natin yan. Select tayo ng date na i-export natin. June, example is June 8 no? to 30. So, click natin yung June 8. Okay. Tapos, 30. Then, pwede na po natin i-export yan. Nalabas na lahat ng data dyan. Then, select lang natin yung email, no? Para automatic ma-send sa email natin. Para madali natin siyang malipat sa computer, no? Yan. After po nitong ma-send, pwede na po natin siyang i-upload sa SF2. So, ito po yung next tutorial, no? Papakita po natin. So, ito na po, no? So, ito yung marireceive nyo sa aming link. So, set up nyo siya no, kapag gagamitin nyo na. So, copy nyo and paste nyo dito sa web browser nila. Then, click yung make a copy. So, ito na yung SF2. Then, i-set up lang muna natin siya, no? Kasi automated din po to, no? Dito natin i-upload yung in-export natin kanina. Wait lang natin mag-load. So, ito na po, no? Click lang natin yan. Upload. Then, click OK. Click Advance. Click Go to Untitled Project. Then, select All. Click Allow. Click Continue. And then, yan po lalabas na yung upload model natin. No? So, click lang natin yung upload. Then, select natin yung na-import natin kanina. Na-export natin. Click Open lang. And upload. So, automatic na po siya mag-upload dito sa SF2 natin. No? So, tayo lang natin mag-complete. Yan na po. And pag chinek natin yung SF2, magkakaroon po siya ng laman na. Yan, mamamark niya na yung absent, no? Tapos, pag nagpalit kayo ng month, so, automatic po siya. Ganon din sa section, no? Lalabas lahat ng section dyan. So, yan po, no? Ngayon kasi wala pa tayong data, kaya isa lang yung lumalabas. Then, automatic na rin naman po nako-compute yan, no? Once nag-drop down kayo. Pati dito sa computation. So, automated na po siya lahat, no? I-upload nyo lang and then ipiprint nyo na lang siya for your compliance po. Yun lang po. Salamat.